Agad ngang nagtungo ang mga ito sa Old Market, at habang nasa daan nga sila ay masyado ang takot ni Lee Dayan, at habang tahimik na nagmamaneho ang ating bida, ay napapatanong sa kanyang sarili si Negrito kung ang hinahanap daw kayang babae ni Shu, ay ang kanyang nanay. Habang si Xiaoyu naman ay iniisip na walang mga magulang ang ating bida, at malamang nga daw na ginagawa ni Shu ang lahat ng ito para alamin ang katotohanan. Ilang sandali pa nga ay nakarating na sila ng Old Market, at sa pagbaba nga ni Lee Dayan sa sasakyan ay sinabi nito na nagbago ang itsura ng lugar. Pero bigla ngang nilabas ni Shu ang kanyang trident, kaya naman bigla ding sinabi ni Lee Dayan na konti lang naman daw ang pinagbago ng lugar, kaya siguradong maaalala pa din niya ang lahat, habang natatakot na nakikiusap sa ating bida na itago na ang kanyang sibat. Agad namang tinagaw ni Shu ang kanyang sibat, sabay inutusan si Lee Dayan na umpisahan na ang pag-iikot, at ilang sandali pa nga habang naglalakad ang mga ito at tinitignan ang bawat lugar. Ay biglang napatigil si Lee Dayan, at tinanong kung ano ang mangyayari sa kanya pag hindi niya nahanap ang babae, sabay tanong na din kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Pero sinabi naman ng ating bida na 5 umano, kaya tinanong ni Lee Dayan kung 5 years ba, o 5 hours o 5 minutes, pero biglang sinabi ni Shu na 4 kaya naman masyado ang gulat ni Lee Dayan. Hanggang sa sunod ay sinabi ni Shu na 3, kaya naman sinabi ni Lee Dayan na tumigil na siya sa pag-countdown, mahahanap natin siya wika nga din ni Lee Dayan na gagawa daw ng paraan upang mahanap ang babae. Agad nga din niyang sinabi na nung gabi umanong yun matapos siyang umalis ng North Street, ay nadaan siya sa dalawang intersection dito sa lugar. Hanggang sa makita nga nila ang isang building, at dito ay sinabi ni Lee Dayan na sa ika-4 na palapag umano siya umakyat noon, at doon din ang bahay ng babae. Ilang sandali pa nga habang nasa labas sila ng building, ay nagdatingan pa ang ibang miyembro ng Dragnet and Snares, at dito nga ay sinabi ng isa sa kanila na mukhang wala na umanong nakatira sa building na ito. Sinabi nga din ni Zuan na ang lahat umano ng resident dito, ay malamang na nag-alisan na nung panahong nagbukas ang Space Channel, dahil nung mga panahon nga din daw na yon ay walang nakakaalam kung aabot ba sa lugar na ito ang labanan o hindi. Inutusan naman ni Shu ang ibang miyembro ng Dragnet and Snares, upang ipaliwanag umano kay Yutang ang sitwasyon nila dito, sabay sabi na din na ipahanap ang mga dating nakatira sa building na ito. Habang si Negrito naman, ay biglang sinabi na hindi ba mas mainam kung siyasatin pa din nila ang lugar, at agad nang naglakad papasok ng building ang ating bida, habang si Xiaoyu naman ay inanyayahan silang tumulong sa pag-iikot. Ilang sandali pa ay nagtungo sila sa isang nakakandadong pintuan, at DTO nga ay sinabi ni Lee Dayan na hindi sila makakapasok sa loob dahil wala silang susi, pero bigla ngang dinurag ni Shu ang kandado kaya naman masyado ang gulat ni Lee Dayan. At matapos nga nilang makita ang loob ng apartment, ay sinabi ni Lee Dayan na nung mga panahong yun ay mayroon umanong crib sa pwestong yun, at kahit nga daw mukhang may sakit at sakitin ang sanggol. Ay naisip naman daw ni Lee Dayan na madaming magagandang bagay ang magagawa ng sanggol sa kanyang paglaki, kung saan ay naisip nga din daw niya na magiging isang dragnet ang sanggol na yun noon. Kaya naman tinanong ni Shu kung naisip na ba ni Lee Dayan, na ang sanggol na pinagnakawan niya noon ay ang ating bida mismo, at sinabi nga nito na hindi naman daw siya ganun katanga, para hindi mapagtagpi-tagpi ang lahat. Ilang sandali pa ay tinawag ni Negrito ang ating bida, at sinabi na kailangan niyang makita ang nandito sa kwarto, at masyado nga ang gulat ni Lee Dayan matapos makita ang crib, kung saan ay sinabi din niya na yun mismo ang crib kung saan niya nakita ang ating bida. Agad namang nilagay ni Xiaoyu sa kanyang space ring ang crib, kaya tinanong ni Shu kung bakit niya ito kinuha, at sinabi nga ni Xiaoyu na souvenir umano. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zuan na nahanap na nila ang babae, ayon nga din sa kanya ay siyang Zioxi umano ang pangalan niya, at ang bahay na ito ay pag-aari ng isang factory kung saan siya nagtatrabaho, sabay sabi na hanggang ng mga nakaraan ay dito pa din nakatira ang babae. Pero dahil sa nagkaroon nga daw ng relocation para sa mga naninirahan dito sa Luo City, ay kasalukuyan ang nakatira ang babae ngayon sa Meng City. Bigla namang sinabi ni Lee Dayan na hindi umano siya nagsinungaling sa ating bida, hindi ba at nahanap ko siya wika pa nga niya, kaya naman sinabi ni Shu na tapat din naman pala siyang tao. Kaya naman muli nitong tinanong ang reduction umano sa kanyang sentensya, at sinabi nga ni Shu na hindi niya kailangang mag-alala, hindi naman ako sisira sa mga binitawan kong salita wika pa nga ng ating bida. Kaya naman halos maiyak sa tuwa si Lee Dayan na hindi na umano alam ang gagawin, kung hindi sila nagkita o nagkatagpo ng ating bida,
na sinabi lang namang wala na silang magagawa, kundi padusahan na lang niya ang mga nagawa niyang kasalanan sa mga nakaraan. Kaya naman bigla niyang sinabi na tinatakot naman daw siya ng ating bida, pero sinabi naman ni Shu na hindi daw niya tinatakot si Lee Dayan, dahil magmula ngayon ay nais niyang pagdusahan ni Lee Dayan ang lahat ng kasalanan niya, sa ilalim ng lupa. Ilang oras pa nga ang nakalipas ay nakarating naman na sila sa Meng City, kung saan ay sinalubong nga sila ng isa sa mga bantay, kaya sinabi ni Shu na andito sila para hanapin ang isang tao. Agad din naman itong tinanong kung ano ang pangalan ng hinahanap nilang tao, at matapos nang sabihin ni Shu na siyang Zioxy, ay agad na pinagsigawan ng lalaki ang pangalang Zaing Zioxy, habang sinasabi na mayroong naghahanap sa kanya. Hanggang sa biglang ang nagulat ang mga miyembro ng Dragnet and Snares, matapos makita ang silawit ng isang tao mula sa loob at tinatanong kung espiritu daw ba ang hinahanap, dahil nga sa pagsigaw na ginawa ng lalaki. Agad na ding tinanong ni Siyang Zioxy kung sino ang naghahanap sa kanya, at kung ano umano ang kailangan nila, habang iniisip na masyado umanong madami ang mga naghahanap sa kanya, kaya malamang sa patungkol ito sa isang mahalagang bagay. Agad namang tinanong ni Shu kung nag-alaga ba siya ng sanggol, 18 taon na ang nakakalipas, kaya biglang napatanong ang babae kung paano umanong nalaman ng ating bida, sabay tanong na din kung siya na ba yung sanggol noon. Pero muli ay tinanong lang naman ni Shu kung saan nagmula ang sanggol na inalagaan niya noon, at sinabi nga ng babae na napulot lang umano niya ang sanggol nung mga panahon na yon. Sinabi nga din ng babae na nung mga panahong yun umano, ay nasaksihan niya ang paghabol ng mga kalalakihan sa isang babae, maulan nga din daw noon at kakatapos lang ng kanyang trabaho, kung saan ay pauwi na din siya nung mangyari yon. Matapos nga daw ng nasaksihan niyang habulan, ay nagpatuloy na siya sa paglalakad pauwi ng kanyang apartment, pero matapos nga siyang makapasok ng building ay napansin niya ang isang box at gourd sa tabi nito. At sa loob nga ng box ay nakita niya ang sanggol o ang ating bida. At habang nagkukwento nga ang babae, ay napapatanong sila Zuan kung bakit may mga habulan na naganap noon, habang iniisip na din na hindi pangkaraniwan ang naging buhay ng ating bida, at mukhang hindi umano simple ang lahat ng nangyari. Agad namang tinanong ni Shu kung nung nakita daw ba ng babae ang sanggol, ay nakabalot ba ito sa lampin at mayroong kasamang gourd, tama ka wika naman ng babae sabay tanong kung paanong nalaman ng ating bida yon. Sa pagkakaalala nga din daw ng babae, ay mayroon ding isang note noon kung saan ay nakasulat Lucio, kaya naman malamang sa yun umano ang pangalan ng sanggol. Bukod doon ay mayroon din umanong pendant na tila isang walnut ang sanggol, kung saan ay nakasuot nga daw ito sa sanggol noon, at hindi nga daw niya alam kung sa anong materyales gawa ang pendant, dahil hindi naman ito nasisira. Sinabi nga din ito na maganda umano ang gourd na kasama ng sanggol noon, pero sayang nga lang daw at may mga cracks yun. Sabay sabi na kalaunan ay nanakaw umano ang gourd kasama ng lampin na nakabalot sa sanggol. Kaya naman masyado nga daw ang galit niya ng mga panahon ngayon, at hanggang ngayon ay hindi nga daw niya makalimutan ang nangyari, dahil sa magnanakaw na pati lampin ng bata ay pinag-interesan pa. Iniisip naman ni Shu na nagtutugma umano ang kwento ni Siyang Zioxy at Lee Dayan, at malamang nga daw na ang crack sa gourd ay dahil sa nangyaring labanan, pero matapos itong maka-absorb ng sapat na superpower ay unti-unting nahilom ang mga cracks. Pero ang pinakamahalagang bagay nga daw sa lahat ay ang pendant, dahil sa hindi nga daw ito nanakaw at nanatiling nakasuot sa kanya, hanggang sa kanyang paglaki at nadurog nga lang ito, matapos siyang mabangga ng malaking truck, na naging dahilan naman ng kanyang pagka-awaken. Agad namang tinanong ni Xiaoyu kung nasaan na daw ang box na pinaglagyan ng sanggol, at kung hanggang ngayon daw ba ay natabi pa din ito ng babae. At naisip nga ni Shu na magandang katanungan umano ang binanggit ni Xiaoyu, dahil kung maging ang lampin niya ay isang kayamanan, tiyak daw na hindi din pangkaraniwan ang box na pinaglagyan sa kanya. Pero sinabi nga ng babae na nabente na umano niya ang box, kaya naman biglang sumakit ang dibdib ng ating bida, na umaasang mababawi pa ang isang kayamanan. Nung mga panahon nga daw na yun ay mayroon siyang nakita sa kalsada na isang lalaki, kung saan ay namimili nga daw ng mga antiques ito, at dahil sa pagtataka ay pinakita niya ang box, hanggang sa nabenta nga daw niya ito ng ilang libo. At naisip nga ni Shu na ang ganong halaga umano ng pera, ay hindi maliit nung mga taong 1990s, kaya napapatanong siya kung ang nakabili daw kaya ng box, ay mayroong alam sa mga spiritual tools. Pero mahihirapan na nga daw siyang matuntun ngayon yun. Kaya naman mas mainam kung magpapatuloy siya sa pagtatanong, para sa iba pang mga detalye.
Dito ay sinabi ni Shu na ayaw naman niyang maging bastos, sabay tanong kung ano na ang nangyari sa sanggol kalaunan, sinabi naman ng babae na nais daw sana niyang palakihin ang sanggol noon. Pero lagi nga daw nagkakasakit ang sanggol, bukod doon ay mahirap nga lang daw siya at wala naman siyang katuwang sa buhay, kaya hindi niya maipagamot ang sanggol. Tinanong naman ni Shu kung gaano katagal niyang inalagaan ang sanggol noon, pero hindi na nga daw maalala ng babae kung gaano katagal na natili sa kanya ang sanggol. Pero naaalala nga daw niya nung nasa kanya pa ang sanggol, isang gabi habang nanunood siya sa TV, ay bigla daw tumigil sa paghinga ang sanggol. Kaya napapatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari, at kung bakit tumigil ito sa paghinga, habang iniisip na kung sana lang umano ay may kapasidad siya upang ipagamot ang sanggol, ay hindi sana ito nangyayari. Hanggang sa biglangang humawak sa kanyang daliri ang sanggol. Kaya naman daw nagulat siya ng mga panahon na yun, at masyado nga daw ang tuwa niya nang biglang tumawa ang sanggol, na kanina lang ay tumigil na sa paghinga. Bigla na nga lang din daw siyang naiyak noon habang kilek at yakap niya ang sanggol, at dito ay naisip niya na hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong sitwasyon nila, at dahil nga sa hindi siya makapaghanap buhay ay sigurado umanong parehas silang mamamatay. At habang nakatingin nga siya sa sanggol, ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung sino ang magnanais na alagaan ang sakiting sanggol, hanggang sa maalala nga niya ang isang lugar. Kaya naman agad din siyang lumabas ng mga gabing yun kasama ang sanggol, kung saan ay nagmamadali nga siyang nagtungo sa bahay ampunan, at doon ay iniwan niya ang sanggol sa labas. At pagsapit nga daw ng umaga ay masyado na ang pag-iyak ng sanggol na kanyang iniwan, kaya naman napansin na ito ng mga nagtatrabaho sa bahay ampunan, at minabuti na nga nila itong dalan sa loob. Sinabi nga din nito na masakit at labagman sa kanyang kalooban ang ginawa niya noon, ay wala naman siyang magawa at yun lang ang tangi niyang naisip upang mapabuti ang kalagayan ng sanggol, at hindi nga daw siya umalis hanggang sa dali na sa loob ng ampunan ang sanggol. Kaya naman naisip ng ating bida na ganun pala ang mga nangyari, at may mga kadahilanan naman pala kung bakit siya napunta o dinala sa bahay ampunan. Agad nga ding nagpasalamat si Shu, kaya naman napapatanong ang babae kung bakit siya nagpapasalamat, wala naman akong ibang ginawa kundi sagutin ang mga tanong mo wika pa nga niya sa ating bida. Pero muli ay nagpasalamat nga ang ating bida sa kanya. Kaya napapatanong ang babae sa kanyang sarili kung anong nangyayari, habang iniisip na kakaiba umano ang reaksyon ng ating bida sa mga kwento at sagot niya kanina. Hanggang sa biglangang lumapit si Xiaoyu at masyado nga ang gulat ng babae, matapos na ilabas ni Xiaoyu ang mga gold bars na nais niyang ibigay sa babae. Hindi nga makapaniwala ang mga tao sa paligid na nakasaksi sa paglabas ni Xiaoyu sa gold bars, bukod dun ay ngayon lang daw sila nakakita ng mga gold bars, sabay tanong kung papamahagian daw kaya sila ni Xiang Zioxi. Na tinatanong naman kung ano umano ang ginagawa ni Xiaoyu, na sinabi lang namang konting pasasalamat lang nila ito sa kanya, at sa lahat ng ginawa niya. Kaya biglang napaisip ang babae, at napatanong kung ang inalagaan ba niyang sanggol noon, ay ang lalaking nakausap na niya kanina. Tama ang naisip mo wika naman ni Zuan, sabay sabi na kung hindi niya dinala si Shu sa bahay ampunan noon, ay malamang sa hindi siya naging isang dragnet ngayon, habang si Negrito naman ay nanghihinayang, dahil muntik na umanong maging kapamilya ng babae ang isang national hero. At hindi nga makapaniwala ang mga tsismoso na ang nakita nila kanina, ay ang 9th dragnet na tumalo sa Kamishu umano, at ang lalaking dumating sa Changbei Mountain habang nakasakay sa dragon. Habang ang isang lalaki naman ay nakilala si Xiaoyu, bilang ang maalamat na 11th dragnet umano, sabay sabi naman ng isa na ilang buwan lang naman inalagaan ni Xiang Zioxi ang sanggol, pero bakit daw siya binibigyan ng mga gold bars? At dahil nga sa mga sinabi nila, ay nagalit si Xiaoyu na sinasabing ang ilang buwang pag-aalaga ni Xiang Zioxi, ay napakalaking bagay umano. Sinabi nga din ni Xiaoyu na wag nilang tangkain kunin ang mga gold bars kay Xiang Zioxi, dahil kung hindi ay pagsisisihan nilang lahat ang gagawin niya. Ilang sandali pa ay sinabi ni Xiaoyu na tanggapin na ng babae ang mga gold bars, pero nanginginig lang naman ito habang tumutulo ang kanyang luha. Hanggang sasabihin nga nito na hindi niya kailangan ang pera nila Xiaoyu, sabay sabi na sana ay wag siyang sisihin sa pagdadala niya sa ampunan sa ating bida, dahil sadyang mahirap nga daw ang buhay niya noon at hindi niya kayang ipagamot si Shu. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na wag na siyang masyadong mag-isip, sabay sabi na din na ang mga perang ito o gold bars, ay tunay na pasasalamat at bokal sa kalooban nilang ibigay sa kanya.
Sinabi nga din ni Xiaoyu na kung hindi lang dahil kay Xiang Zioxi, ay malamang sa matagal na umanong namatay ang ating bida, at kung hindi nga lang niya dinala sa ampunan ang ating bida, ay sigurado umanong hindi siya nakilala ni Xiaoyu, at sigurado ding iba sana ang sitwasyon o buhay niya ngayon. Sinabi nga din nito na kahit mahirap para sa babae ang ginawa niya noon, ay nakaya niyang alagaan ang ating bida, at higit sa lahat ay tiniis niya ang sakit ng dali niya ito sa ampunan, dahil yun lang ang paraan upang magamot si Shu noon. Humahanga ako sa iyong kabaitan at katatagan, wika pa nga ni Xiaoyu, na muli ay nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Xiang Zioxi para sa ating bida. Napaupo na nga lang si Xiang Zioxi habang patuloy na umiiyak, at dito ay sinabi ni Xiaoyu na walang sisisi sa kanya at sa mga naging desisyon niya. Alam kong isa kang mabuting tao, wika pa nga niya sa babae. Bandang huli ay tinanggap nga din ng babae ang mga gold bars na binibigay ni Xiaoyu, kaya naman nagkangit-iyan na lang din ang magkapatid. Samantala umabot naman na kila ni Yeting ang balita patungkol sa ating bida, gayon na din ang mga ninakaw ni Li Dian na gamit ni Shu nung sanggol pa siya. Dito nga ay sinabi ni Zhu Jin na mukhang ang lahat ng hula nila ay totoo, at tama ka, wika naman ni Yeting, dahil ang box nga daw na dala-dala ng mga puppeteers 18 taon na ang nakalipas, ay walang iba kundi ang sanggol nating bida. At naisip nga ni Yeting na mukhang si Lu Shu umano ang nanggulo sa mga ninuno nila noon, ang legendary o maalamat na pinuno ng mga puppeteers, ang makasaysayang Demon King mula sa ibang daigdig, tanong pa nga niya sa kanyang sarili. Pero mukhang hindi nga daw tugma sa pagkatao ng ating bida, ang mga naging kwento at natala sa kanilang kasaysayan, na isang mamamatay taong Demon King ang dating hari. Kaya naman biglang nangiti si Zhu Jin, at agad ngang tinanong ni Yeting kung anong problema, pero sinabi lang naman ni Zhu Jin na wala naman umano, at natatawa nga lang daw siya sa itsura ngayon ni Yeting na tila hindi matanggap ang katotohanan patungkol sa ating bida. Pero hindi na nga daw mahalaga yun, dahil ang iniisip nga daw niya ngayon ay ang magiging reaksyon ni Master Li, na kasalukuyang nasa Australia pa sa ngayon. Tama ka, wika naman ni Yeting, dahil 18 taon nga daw ang nakakalipas, ay pinangunahan ni Master Li ang grupo upang habulin at patayin ang mga puppeteers. Pero sino daw bang mag-aakala na 18 taon ang nakalipas, ay naging kapitbahay pa ni Master Li ang ating bida, at bukod nga doon ay tinuruan pa niya ito ng kanyang sword technique. At kahit nga daw mayroong nakialam nung mga panahon na yon, at yun nga ay si Zimeng na nakontrol sila Master, ay hindi pa din maitatanggi ang katotohanan, na napatay nila Master ang ilan sa puppeteers, at hindi nga daw alam ni Yeting kung ano ang magiging reaksyon ng ating bida sa bagay na yon. Pero sinabi lang naman ni Zhu Jin na wag na umanong masyadong mag-isip si Yeting, sabay sabi na si Lu Shu ang pinag-uusapan natin, hindi ba't maganda na din at nangyari ang lahat ng yun, wika pa nga niya, kaya naman tinatanong ni Yeting kung ano ang maganda sa mga nangyari. Dito nga ay sinabi ni Zhu Jin na ilang taon na silang nag-aalala sa mga puppeteer at Divine King, kung saan ay iniisip nila na magdudulot ang mga ito ng sakuna at kaguluhan sa Earth. Pero ngayon at alam na daw nilang si Lu Shu ang Divine King, ay mukhang hindi na nila kailangan pang mag-alala. At naisip nga ni Yeting na tama ang mga sinabi ni Zhu Jin, iniisip nga din ito na pamilyar at malapit na daw ang ating bida sa kanila, at kahit paloko-loko umano si Shu, ay mas mainam na umano ito kaysa naman sa nakalagay sa records na Demon King. Bukod doon ay may isa pang mahalagang bagay, wika ni Zhu Jin, at ito nga daw ay ang patungkol sa mga puppeteer na siguradong walang planong wasakin ng Earth, dahil pag ginawa nila yun ay hindi na sila makakakain ng hot pots. Tingin mo ba ay dapat tayong matuwa, tanong naman ni Yeting, dahil ang mga kasamahan nga daw ng ating bida o ang mga puppeteers, ay tila kaparehas din niya ng ugali, at natawa na nga lang si Zhu Jin. Ilang sandali pa ay sinabi nito na ayon umano kay Master Li, matapos ang naging labanan sa Changbai Mountain, ay natuklasan niya na ang bawat puppeteers ay magkakaiba ng espesyal na abilidad. Sabay tanong kung ano sa tingin ni Yeting ang abilidad ng puppeteer, na may buhat o karga kay Lu Shu ng mga panahong yun, at kung totoo nga daw na mayroong reincarnation ay siguradong mahahanap nila ang babaeng yun. Sinabi naman ni Yeting na mas mainam umano kung makipag-ugnayan sila sa Funds Gang, para alamin ang mga detalye sa babaeng may buhat kay Shu ng mga panahong yun. Gayon na din para malaman kung saan siya nilibing, sige, wika naman ni Zhu Jin, sabay sabi na talagang ang pagpilit umano ni Yeting na maging isa sa mga dragnet ang ating bida, ay isa sa pinakamagandang nangyari at naging desisyon niya para sa organisasyon.